Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Presyo sa produktong petrolyo, posibleng musaka karong sunod semana. Cebu Governor Pamela Baricuatro giabsuelto sa DOJ sa kasong cyber libel. 11 ka mga panimay na sunog sa Hagubiyaw, Dakbayan, Sumandawe. Danyos miabot sa kapin 3 milyones pesos. Suspek sa pagpanglugos nga si Fernando Prahes nakaangkon og bunog sa lawas hinungdan sa iyang kamatayon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tamar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tekling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, posibleng pagsaka na usab sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod semana. Napanglantawan kini sa Department of Energy. Usa sa mga factors o hinungdan nga nakita nila mo ang pagkahinay nga binayluay sa piso batok sa dolyar. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagkaanamog-hinay ang nahimong binayluay sa piso kontra sa US dollars ning simanaha. Sa pagbana-bana sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of April 29, may balor ang 1 US dollars og 61 pesos. Tungod dini, nakita sa Department of Energy nga moresulta among hinay nga foreign exchange sa posibleng pagsaka na usab sa presyo sa petroleum products sunod semana. Matud ni Energy Secretary Sharon Garing nga base sa nimong kahimtang sa trading sa imported nga lana sa sayong bahining semanaha, mumahal o gamay ang presyo niini sa merkado. Gisigundahan usab sa mga sources gikan sa oil industry players sa Pilipinas nga posibleng ipatuman ang jutay nga aumento sa mga petroleum products. Base sa unang duha ka trading days, musaka ang krudo o piso hangtod 3 pesos ang kada litro niini. Samtang piso hangtod 2 pesos usab ang kantidad sa matag litro sa gasolina. Posibleng kini na ang unang pagpatuman sa oil price hike dinhi sa nasod. Human nga ni barato og dako ang petroleum products sa nanglabing mga semana. Apan bisan pa man, padayon na monitoring sa DOE sa nimong paglihok na karon sa global oil markets diin sa Biyernes pa may bawaan ang katapusan niyang pagbana-bana. Kini aron adunay sumbanan ang mga kompanya sa lana kung pila ang ipatumang aumento sa ilang mga produktong petrolyo sugod karong Martes. Gia Navarro, CCTN News. Moabot sa 464 ka mga motorized bangka operators sa dakmayan sa Lapu-Lapu ang nahatagan og tag 3,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa kagamhanan sa syudad. Giapod sa City Agriculture and Fisheries Office ang maong hinabang ngadto sa 328 ka mga bangka operators sa Ulango Island ug 136 usab sa mainland barangays. Migahin ang syudad og dulan sa 1.4 million pesos nga pondo aron matabangan ang mga mananagat nga apektado usab sa nagkamahal na presyo sa krudo. Head Alex Baring nga nahimong subsob ang verification sa listahan sa mga nakadawat aron pamatud-an nga sila ang mga lehitimong mananagat sa syudad. Mismong ang City Social Welfare Development Office mao'y nangunay sa pagapod sa fuel subsidy aron kini mahapsay.
Way nakitang problema si Mayor Nestor Archibald sa hinahinay nga pagbukas sa pribadong labayanan sa mga basura diya sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo. Sumapa niya nga adunay kinibintaha sa Dakbayan sanglit igo lang nga nituman ang Prime Integrated Waste Solutions sa mga lagda gikan sa gobyerno o padayong rehabilitasyon. Nasuta usab ni Archibald nga igo lang usab nga gitesting sa mao nga private landfill ang kasamtangang kapasidad human nga gilibkas ang cease and desist order gikan sa DENR 7. Gipasabot nga magdumala sa mao nga private landfill nga kutob lang una sa mga basura gikan sa lain-laing establishmento sa syudad ang ilang dawaton. Sa kasamtangang nga kapasidad, kung nasubay kini sa nagpadayong investigasyon sa konsiho sa Dakbayan bahin sa halapad nga pagdahili sa mga basura niadtong Enero. Housing fair sa Pag-ibig Fund nga gihimo dinhi sa Sugbo gidagsa sa mga nangita og kaugalingong Pinoy-anan. Subay kini sa tinguha nga himuong barato ug makiangayon ang housing loan ubos sa expanded 4PH program. Ang kasayuran niadto ni Gian Navarro. In 1, 2, 3! There you have it! Sama sa Gilauman, nagsingabot ang libuan ka mga Pag-ibig Fund members sa IEC Convention Center Dakbayan sa Sugbo aron makapangita og tarong, dekalidad ug kaugalingong Pinoy-anan sa gipahigayong housing fair sa Visayas. Gipakita sa 47 ka mga Pag-ibig Fund accredited developers ang nagkadayan nilang housing units nga mahimong mapahimuslan sa mga nangita niini pinagi sa housing loan. Apil sa libuan ka mga miyembro, kining magtiayon gikan sa lungsod sa Liloan diin nangita sila og mayong kapuy-anan alang sa nagtubo nilang pamilya. Usa sa mga konsiderasyong gipangita mao ang panimay nga malayo gyud sa disgrasya panahong adunay katalag mangmuigo sa ilang dapit. Di kay pahaon ba? Muna number 1 sa mga ginatanaw so muna mga utana pod mi sa mga developer diri under 4PH program sa Pag-ibig nga ang ilang lugar nga ginatukod sa ilang mga properties is safe ba sa mga calamity. Gitanyag sa Pag-ibig Fund ang baratong pabalay pinagi sa expanded 4PH program ngadto sa 1.86 million ka mga members sa Visayas. Ubos nini anaa sa 3% ang subsidized interest rates. Ubos sa housing loan alang sa mokuha og socialized housing units. May pasalig ang CEO nilang si Marilyn Acosta nga magpabiling ubos ang tanang interest rates sa Pag-ibig Fund taliwa sa nasinating krisis sa nasod. Kasi pag nagpa-loan kami, naglabas kami ng pera, that means we are infusing, di ba? Nagbibigay kami, tumutulong kami sa pagkakaroon ng economic activity. Dahil sabi ng mga experts, isang bahay ay nangangailangan ng 10 trabahador or worker. Samtang giaprubahan sa Pag-ibig Fund ang kapin 25 billion pesos nga direct development loans aron mapunduhan ang katukuran sa kapin 22,000 ka mga panimay nga mahimong mapahimuslan sa expanded 4PH program. Kabahin kini sa tinguha sa ahensya nga matabangan ang mga nangandoy nga makabaton og tarong nga panimay. Gihangop usab sa mga kadagkuan ang pagdagsa sa Pag-ibig Fund members sa gihimong housing fair. Members have been going to our housing fairs as early as 7 a.m. in the morning. And that is why we opened our doors as early as 7 a.m. to already serve them. Because we noticed that yes, so many members as early as 7 a.m. were already here at the venue. Mong padayonon sa Pag-ibig Fund ang pag-abag. Ilabi na sa mga OFWs, uniform personnel o ubang frontliners aron sila usab makabaton og resulta sa kahago nga ilang gihimo nga mao ang kaugalingong dream home. And knowing how much they may borrow from Pag-ibig Fund, then they would know how much they can afford, and then they can freely choose, or even as I've heard over the housing fair from our members themselves, they would know how to and what to shop for. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, Cebu Governor Pamela Baricuatro giabsuelto sa DOJ sa kasong cyber libel. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Ami Filomeno, tubong ning Lanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar gawas sa nasod, napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa NTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngad sa mga Subuanon sa iyang pagkapot ug dugang pangkalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuano ni. Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bongo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyang nagpalukapa si Harold Gomes sa ikapitong round.
Chief Lassie Lorde naguhot sa championship belt sud sa 7 ka tuig. Ang iyang record, 88. Balik sa ato mga balita, Cebu Governor Pamela Baricuatro giabsuelto sa Department of Justice sa kasong cyber libel nga gipasakan ni Byron Garcia. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giabsuelto sa Department of Justice kung DOJ si Cebu Governor Pamela Baricuatro gumikan sa kasong cyber libel. Subay sa resolusyon nga giluwatan ni adtong Abril 20 gitugutan sa DOJ ang petition for review nga giduso ni Baricuatro. Kini human sa unang ruling sa Office of the Provincial Prosecutor sa pag-indik sa gobernador sa 1 count sa cyber libel. Ang maong resolusyon nagsugod kini sa giduso nga reklamo ni Byron Garcia kanhi Provincial Jail Warden ug igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Tungod kini sa mga komento ni Baricuatro diha sa social media ni adtong 2023 sa profile ni anhing Dr. Rowena Berden. Una na nga nakitaan og probable cause sa prosecutors ang post ni Baricuatro ni adtong Agosto 29 sa tuig 2023 nga gisuwat pinaagi sa binisayang pinulungan. Sa maong higayon, wala pa magsilbi pagkagobernador si Baricuatro ug wala pa usab kini mopahibaw sa iyang tuyo pagpapili sa pagkagobernador. Matud ni Garcia nga ang maong mga komento defamatory ug kalapasan usab sa cyber libel law. Diha sa iyang argumento gisaysay ni Baricuatro nga patas ang nahimong komento ni ini subay sa isgutanan sa usa ka government facility. Ang ruling sa DOJ mihatag kini og katin-awan nga kini gumikan sa kakuwang sa crucial element sa libel case nga mao ang identifiability. Gimug-atan usab ni ini nga kun ang maong istorya wala gidirekta sa complainant, dili kini makonsiderar nga libelous. Subay ni ini gimanduan na sa DOJ ang Cebu Provincial Prosecutor's Office pag-withdraw sa impormasyon nga giduso sa Regional Trial Court pagtimaan usab sa pagtapos sa maong kaso. RV Veloso, CCTN News. Mipasaka na og kaso ang Land Transportation 7 batok sa 21 ka mga driver nga nasakpang nakubo. Samtang nagmaneho sa sakyanan subay sa mas gipastrikto nilang kampanya. Gilangkuban kini sa 18 ka mga driver gikan sa Cebu City ug 3 sa Talisay City. Human nga wala sila nakapasar sa alcohol breath analyzer test. Bato ni LTO7 Director Wendell Dinglasan nga gihimong on the spot ang breath analyzer test aron pang sikupon ang mga nagmaneho sa dalan nga nakainom. Gipakusga na sa LTO7 ang kampanya Batok Drunk Driving. Human nga nagkaanam og saka ang ihap sa mga aksidente sa dalan tungod niini. Maong dili sila magpanuko sa pagpasaka og kaso batok sa mga palahubog nga driver. Aron dili usab mudaghan pa ang mga kinabuhing makalas gumikan sa pagkabadlungon. Nagkadaiyang disgrasya sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Abril nakuhaan sa CCTV. Mga nalambigit o nga angol. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa kuha sa command center sa disgrasya sa Uwano Avenue, makita nga naghuwat ang mga sakyanan nga makalaho sa stoplight apan sa aksyon nga pagguna. Kalit nga may arangkada ang gray nga auto nga midaro sa duha ka motorsiklo. Nalamba na hinuon ang mga rider og angkas, di napasok ang babaeng angkas sa sakyanan nga daling gitabang. Sa nasayran sa CDRRMO Command Center, nakaangkon og samad ang mga nalambigit sa aksidente nga nahitabo Huwebes sa buntag miaging semana. Laing insidente ni atong Biyernes sa Barangay Banilad ang nakuhaan usab og CCTV. Usa ka motorsiklo ang nikawat og lane kay mibalhin sa pikas nga lane aron muliko. Sa pagbalhin ni ini, nakaigo na noon sa lain nga motorsiklo kung diin nalamba ang rider og sakay ni ini. Nihunong ra hinuon ang nagsunod nga auto samtang misibat ang nakasa nga rider. Biyernes miaging semana gihapon sa UN Avenue, usa ka motorsiklo ang nakadumbol sa usa ka van type nga sakyanan human miapas pagyud sa red light. Samtang niadtong Domingo, laing motorsiklo sab ang nagbiting the red light, hinungdan nga nakasugat sa laing motorsiklo nga parehong nangalamba ang mga driver. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Arsobispo Alberto Uy mibutiag nga ilang gidapit si Pope Leo XIV nga mobisita aron sa ulugon ang Centennial Celebration sa Archdiocese of Cebu karong 2034. Samtang mipaambit ang arsobispo sa mga nahimo sa Archdiocese sulod sa nakalabay nga 6 ka buwan. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
8 ka tuig gikan karon nangandam ng daan ang Archdiocese of Cebu sa pagsaulog sa ika-usa ka gatos ka tuig sukad sa pagbugna sa labing karaang archdioceses sa Pilipinas. Tungod nini, giumol nila ang Coordinating Council for Synodial Transformation kon CCOST, pinanguluhan ni Monsignor Roger Fuentes. Sila ang mupatuman sa mga programa aron palig-onon pa hangtod sa parokya ang mga kalihukan ug inisyatiba sa simbahan. Subay kini sa tinguhan ni Arsobispo Abet Uy nga sa tuig 2034 mamahimong buhi ang simbahang Romano Katoliko nga puno sa pagtuo. Mga kalihukan, faith-based siya, pangsimbahan yun, nga mga kalihukan o aktibidades nga magdala na to padulong sa 2034, no? Nga mao'y Jubilee, big Jubilee celebration. Aron mapangandaman ang yano apan dakong kasaulugan sa Centennial Celebration karong 2034, muhimo ang Archdiocese og mga inisyatiba nga makapadasig sa mga tao ilabi na sa kinabuhing Kristohanon. Dungan nini namasin silang Archbishop Abet nga motambong si Pope Leo XIV aron mangunay sa pagsaulog sa maong makasaysayanong selebrasyon. Nakapadala na ang kaobispuhan og invitation ngadto sa buhatan sa Santo Papa sa Vatican City aron pagbisita sa Pilipinas. Mahimalo na po ninyo nga nagpadala na ta, pero ang atong invitation sa CBCP kang Pope Leo, walay okasyon, walay pensa. No? Open invitation para siya ragyod ang ato ang orag tagaan og freedom or apilion nga right time para sa iyahang pagduaw diri sa Cebu. Gipay mausab sa Arsobispo ang mga plano paingon sa Centennial Celebration ato sa labing una niyang State of Archdiocese Address kun sutaa nga gihimo sa Cebu Metropolitan Cathedral. Nakahigayon si Uy sa pagpaambit sa mga nahimo niya sukad nga milingkod sa katungdanan niadtong September 30 tuig 2025. Sama lang kini sa pagtabang ngadto sa mga naapektuhan sa nagkalain-laing katalagman ug padayonon ang maong mga inisyatiba ngadto sa ubang vulnerable sectors nga nanginahanglan og tabang. Dungan usab sa pagsiguro nga mahanay ang mga buhatan ug sangay ubos sa Archdiocese ug inubanan sa pagtinabangay sa publiko. All of us walking together, listening to one another, and working as one for the good of the whole Archdiocese of Cebu. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, suspek sa pagpanglugos nga si Fernando Prajes nakaangkon og bunog sa lawas hinungdan sa iyang kamatayon. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files.
base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong panayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ning maong tulumanon. PRO 7, Action Files. Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love you lips so wide, the things that bothers me is living like you find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, 11 ka mga panimahay apektado sa sunog nga miigo sa barangay Hagubiao, syudad sa Mandaue. Danyo sa sunog moabot sa kapin 3 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mauna kini ang kahimtang sa pipila ka mga panimay human maapektaran sa sunog sa Purok Robi, Sitio Santa Cruz, Barangay Hagubiao sa syudad sa Mandaue kaganinang buntag. 11 ka mga panimay ang nasunog, 5 ka panimay ang naugdaw samtang 6 ang partially damaged. Lakip na ang 6 ka mga unit sa tupad nga Deca Homes. 11 ka mga pamilya o kapin 20 ka mga individual ang naapektuhan sa sunog. Sa inisyal nga pakisusi, nagsugod ang sunog sa duha ka andana nga bay sa Purok Robi ug dali kining mikaylap ngadto sa kasikbit nga mga bay. Kanina manggod mga kadlaw nag-burn out. Unya ang storya pa na siya gyud nga nakalimtan og off siguro. Nya mao to nagsugod jud ang kayo sa taas. Most likely lang ma'am nga maunay wa man jud sila kahibaw gyud ang tagbalay nga unsa jud hinungdan gyud sa sunog. Kay na sila sa ubos ana nga time. Sa report sa Bureau of Fire and Protection sa Mandaue City, nadawat ang alarma alas 9:06 sa buntag og hingpit nga napawong human sa usa ka oras. Padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan pagtino sa insaktong hinungdan sa sunog. Gibana-banang moabot sa 3.6 million pesos ang gibiling danyos. Kanang sikbit ra jud kaayo ba? Nya ang hanghangin sad sir. Mao na niya ang naglisod-lisod jud dito sa Deca na kay layo na magud nga area town sa Deca ba. So pero naning kamot ang BFP jud. Mao nagikat-kat nila diri sa motoy taud-taod jud taon nila na paong ang
Ang mga apektadong pamilya ang gibakwit sa pasilidad sa Department of Health duol sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital tungod init man kaayo ang covered court sa barangay, ilabi na alang sa mga senior citizens o persons with disabilities. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Duha ka drug pusher sa syudad sa Karkar nadakpan sa buy-bust operation ug nakuhaan og kapin 700,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas. Ang duha giingong usa sa mga tinubdan sa supply sa illegal nga drogas sa Karkar ug kasikbit nga lungsod. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Duha ka drug personalities ang napusasan sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Karkar City Police Station nitong Martes, Abril 28, 2026 sa Barangay Poblasyon 1 sa siyudad sa Karkar nga nakuhaan og kapin sa 700,000 ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Ang mga nasikop gilang silang alias Etel ug alias Jess pulos malupyo sa Dakbayan sa Karkar. Sila nakuhaan og mga pinuto sa gituang shabu nga motimbang sa 103 gramos nga dunay standard drug price nga 700,000 pesos. Si alias Etel gilang nga high value target og nabutang kini sa target list sa PDEA 7 ug sa PNP samtang si Jess gilang nga street level individual apan naagi hapon sa listahan sa kapulisan. Ang duha pulos napusasan human sa panampuson nga bypass operation sa DEO sa Karkar City Police Station. Ang mga nakuhang ebidensya giduso na kini sa Cebu Provincial Forensic Unit sa siyudad sa Talisay alang sa laboratory examination samtang ang duha ka suspitsado gibalhog na sa detention cell sa police station sa Karkar. Gipasakaan og kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang duha ka mga suspek. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo midahig sa mga personel sa Karkar City Police Station sa manampuson nga pagkasikop sa duha ka mga drug personalities. Among kalampusan nagpakita sa walay paglugak sa kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Gipasalig niini nga dili sila muhunong hangtod nga mapiangan aga mga sindikato nga may nagsupply sa illegal nga drugas sa tibok probinsya sa Sugbo. Giawhag ni Mangilin ang publiko nga padayon nga magbinantayon og ilang itaho kung adunay mamatikdan nga nalabigit sa pagpahihot sa illegal nga drugas sa ilang dapit. Arnold Bustamante, CCTN News. Kapin 4,000 ka mga tao ang nasita sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ug mga personnel sa Cebu City Hall sa usa ka semana nga Safer Cities Initiative gikan sa Abril 20 hangtod na sa Pitsa 26 ning tuiga. Samtang 134 ka mga suspek na dakpan sa kapulisan sa usab ka semana nga anti-criminality operation. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Moabot sa kapin 4,000 ka mga tao ang nasita sa kapulisan uban sa mga personel sa Cebu City Hall nga nakalapas sa ordinansa sa syudad ato sa usa ka semana nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative gikan sa Abril 20 ngadto sa 26, 2026. Di nakalusad sila og 626 ka operations. Nakasita ang CCPO og 604 ka mga tao nga nag-inom sa publikong lugar. 486 ang nanigarilyo, 634 naghukas sa publikong lugar, 762 ka mga minors ang nakalapas sa curfew nga balampuson nga na-rescue samtang 11 aga na badlong nga nag-video kay 3 aga nag-vandalism, 13 ang illegal structures ug road obstructions samtang 1,543 aga nakalapas sa baraod sa trapiko. Sa kapin 4,000 nga gipangsita, 1,609 nini ang giisyuhan og ticket o gagipamulta subay sa kalapasan sa lokal nga ordinansa sa siyudad sa Sugbo samtang 2,450 ang giwarningan lang. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga ang malampus nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative, pagpakita kini nga ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo, epektibo kini silang direksyon, operational discipline ug lig-on nga pasalig alang sa seguridad sa publiko. Samtang nakasikop usab ang CCPO og 134 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen at usab sa usa ka semana nga anti-criminality operations ug pagkasakmit sa dulan 1.8 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Sa data nga gipaybaw sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, pinaagi ni Police Colonel George Ilanan ang labing daghan nga nadakpan maong illegal gambling nga moabot sa 58 ka sugarol atol sa 27 ka mga operations. Gisundan kini sa anti-illegal drugs operations nga misikop og 49 ka mga drug personality. Di nakalusad sila og 46 ka mga operations ug pagkasakmit sa 1.8 million pesos. Gipahugtan pa nila ang ilahang kampanya Batok Wanted Persons. Di nakalusad sila og 22 ka mga operations o pagkasikop sa 22 ka mga pinangita sa balaod nga dunay mga pending warrant of arrest. Sa mga ginikanon, upat niini ang giilang nga most wanted person nga dunay mga kasong murder, homicide, robbery ug rape. Samtang sila nga paggukod nito nga mga nagkupot og armas nga walay lisensya. Nakasikop sila og 5 ka mga tao ug nakasakmit sila og 7 ka mga armas. Arnold Bustamante, CCTN News.
Nakaangkon og bunog sa lawas ang 37 anyos nga rape suspect maong nakitang wala na kinabuhi sulod sa Cebu City Jail ni adtong Domingo. Kini ang nakita sa autopsy report sa National Bureau of Investigation 7 subay sa padayong investigasyon sa iyang kalit nga kamatayon. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Nakaangkon og blunt traumatic injuries ang rape suspect nga si Fernando Prajes alias Andot nga napalga na lang nga wala nay kinabuhi sa sulod sa selda sa Cebu City Jail ni adtong Domingo. Sa migawas nga autopsy report sa National Bureau of Investigation kun NBI 7, pinaagi sa medical legal officer nga si Dr. Renny Cam, nakaangkon og mga bunog sa paa si Prajes nga inagian sa pagbunal sa gahi nga butang nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Pasabot ni Cam nga ang maong mga bunog sa paa wala ni ini makuha sa bag-o pa kung dili mamahimong nga angkon niya kini matag adlaw. This is like kana bitawng maghising na ipadol ka. The deceased was in prison inside the BGMP for only I think 1 month. But these injuries did not occur earlier, meaning this could have happened almost every day. Kanang gusto lang siya padulon every day. Yeah. Oh. Grabe kayo. Accumulated na siya. Gawas sa iyang mga bunog sa paa ng hubag usab ang kinatao ni ini nga iyang gituohan nga nalakip sa pagkaigo sa pagbunal o baka gituyo ang pagbunal ni ini. Daghang dugo usab ang migawas sa lawas ni Prajes nga usa sa hinungdan sa pagkabugto sa kinabuhi ni ini. Giklaro usab ni Cam nga ang finding sa doktor sa Cebu City Medical Center nga cardiac arrest nga ang hinungdan ni ini mao ang bunog sa paa sa suspetsado. Nagtuo siya nga wala makita sa mga doktor ang daghang lagom sa lawas ni Prajes nga tungod ani ang migawas sa findings mao ang atake sa kasing-kasing. Nakakita usab og dakong samad sa tuong bukton si Cam nga sa iyang pagduda nga samtang gibunalan ni sa paa, nagsigig panagang si Prajes. May pasabot usab ang NBI 7 nga ang pag-autopsy kang Prajes pinasikad kini sa hangyo sa Commission on Human Rights kun CHR 7 nga nagsugod na sa ilang investigasyon sa insidente. RV Veloso, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tikling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47.